Noong 2017, nagbago ang buhay sa Marawi City, Lanao del Sur. Noong hapon ng 23 Mayo, bandang 2:00 ng hapon, isang operasyon ang nagbukas ng 5 buwang labanan. Sa likod nito ay 2 grupo na kilalang terorista sa Mindanao. Ito ang kwento kung paano nagsimula ang tensyon at kung sino ang grupong nasa likod ng lahat. 2 grupo ang nasa likod ng pangyayari sa Marawi, Maute Group at ang grupo ni Isnilon Hapilon ng Abu Sayyaf. Ang Maute Group na pinamumunuan ni na Omar at Abdullah Maute ay kilala sa pagre-recruit ng kabataan at paggamit ng propaganda sa social media. Si Isnilon Hapilon naman ay hinahanap noon dahil sa maraming kaso. Noong 2017, nagsanib puwersa ang 2 grupong ito. Ayon sa impormasyon, si Isnilon Hapilon ay nakita sa isang bahay sa Barangay Basak Malutlut, malapit sa Basak Malutlut Road at Barora Lanao Street. Ang Armed Forces of the Philippines ay nagplano ng mabilis na operasyon para hulihin siya. Isang bahay lang ang target, isang leader lang ang kailangan mahanap. Pero may hindi sila alam. Handa ang grupo at may kasama si Hapilon na nasa iba't ibang parte ng lungsod. Ito ang naging simula ng tensyon. Ang AFP ay nagulat kung gaano karami ang miyembro ng grupo sa lungsod. Ang inakala nilang maliit na operasyon, naging malawak na paggalaw ng Maute at Hapilon Forces. Ang Maute Group ay may plano bago pa ang araw na iyon. Ayon sa mga ulat, may mga bahay at gusali silang ginawang taguan. May mga kalsada silang alam, bawat liko, bawat eskinita. Kaya mabilis nilang nakontrol ang ilang parte ng lungsod. Ang AFP ay kinailangang magplano ng mabuti dahil maraming lugar ang hindi agad madaanan. Ang city center ay naging pinakamahirap na bahagi. Sa gitna nito, libo-libong residente ang nagmadaling lumikas papuntang Iligan, Cagayan de Oro at iba pang lugar. Sa mga sumunod na buwan, naging matindi ang operasyon ng AFP upang mabawi ang city center. Ang Maute at Hapilon Group ay unti-unting napapalibutan. Noong 16 na Oktubre 2017, 2 pangunahing leader ng grupo kasama si Hapilon at Omar Maute ay na-neutralize sa lugar ng tensyon. Ito ang nagbago ng takbo ng labanan. Pagdating ng ika-23 ng Oktubre 2017, opisyal nang sinabi ng pamahalaan, tapos na ang Marawi Siege. Matapos ang 5 buwan, nagsimula ang bagong hamon, ang pag-aayos ng Marawi.